Naghahanap ka ba ng kakanin dessert na pwedeng ibenta at malaki ang kitaan? Ito, subukan mo na kasi napakadali lang din niyang gawin. So, yung unang nilagay natin dito, ayan, giniling na malagkit. Much better ha, yung mga nakarepak ang bilhin nyo ha. Oo, nakabalot na para siguradong smooth yung texture niya. Pero pwede naman ikaw na maggiling. Tapos ito, giniling na bigas naman yan. Pwedeng purong giniling na malagkit lang yung gamitin nyo sa recipe na to. Pero kasi ako, base sa panglasa ko, base sa dila ko, mas gusto ko kasi yung halo yung texture ng giniling na bigas tsaka giniling na malagkit. So, yung nilagay kong liquid na yan, evaporated milk. Sa condensed milk, ayan, ang nilagay ko ay konti lang naman. Bali, ginawa ko lang yung substitute para sa asukal. Pwedeng asukal lang ilagay mo, pwede rin namang hindi. Kung gusto mo, wag ka maglagay. Kung ayaw maglagay ng matamis. Yan, iodized salt yung nilagay ko, konti lang naman. Depende sa'yo kung gaano karami gusto mo ilagay. Ayan. Bali, yung mga pampalasa, as desire. Nakadepende sa'yo kung gaano karami gusto mong ilagay. Idepende mo sa panlasa mo, okay? Pagkatapos haluin, pwede rin natin ilagay yung cheese. Baka may magtanong, bakit hinalo agad yung cheese? Okay. Bale, dito sa recipe natin, oo, ayan. Madalas kasi, hiwalay talaga yung cheese pang palaman. So, naisip ko kasi, try ko kayang ihalo yung cheese. At na ang hirap-hirap kasi, sobrang matrabaho. Kung magpapalaman pa, maguhulma. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano kadali lang siya ihulma mamaya. Oo, ayan, i-steam mo lang siya pagkatapos haluin. Ayan, depende siya kung malakas apoy o mahina apoy. Oo. Tansya-tansya lang pagluto nito, hindi ko inoorasan. Madalas pag nagluluto ako, talaga ako nag-ooras. Tinatansya ko lang. Oo, kasi kami lang naman ang kakain. Pero pagka kasi ibebenta mo, kailangan talaga may tamang oras ka. Para everyday accurate yung lasa. Oo, yung texture. Kaya kailangan bantayan. So sa akin, tansya-tansya kami lang ang kakain. Eh, mantika yung nilagay ko diyan konti kasi malagkit kasi yung diba? Yung malagkit. Oo. Tapos, ayun, binalot ko lang siya ng Graham Crush. Kung mapansin nyo, hindi ko na siya binilog-bilog. Basta in-scoop ko lang siya, tapos diretso na dun. Parang ang shape niya, para siyang proben, tapos parang fishball, ganun yung shape niya. Oo, pero hindi siya ganun. Okay, reveal ko na lang yung pangalan ng recipe natin para di na kayo mag-isip. Okay, ang pangalan ng recipe natin, Cheesy Tikoy Bites. Oo, Tikoy Bites. Naisip ko lang din yan. So, ito yung container na gagamitin natin. Pwede nyo siyang ibenta ng 10 piso. Kasi gamit ka na lang ng stick. Isabay mo sa tinitinda mong fishball. Oo, para mas magmukhang mura, mas mabilis mabili. Pero kung gusto mo na mas sosyalin, ayan, try mo naman ibenta ng gamit itong container na pinakikita ko sa inyo. Paper cups yan. Okay. Tapos, maglagay ka lang dyan ng 15 pieces na Tikoy Bites bawat container. Tapos, ganyan lang ang gawin mo, oo. Yung lista ng recipe at saka costing, oo. Kung gano'ng karami o ano ba eksaktong sukat ng mga ginamit natin at kung magkano nga ba at paano ba ang computation nito. Ayan, bisitahin nyo yung YouTube channel natin. Oo, Foodie Par at saka Halo Mix yung ating YouTube channels. Meron tayong 100,000 mahigit na followers. Subscribers. Oo. Pagka pinuntahan nyo yung YouTube natin, makikita nyo doon, may description lahat ng diba? May title. Pindutin nyo yung title para mapunta kayo sa description. Nandun lahat yung lista ng recipe tsaka costing. Okay, sa costing, kung nakakurious ka kung bakit ba ganun ang costing ko, intindihin nyo, mag-compute kayo. Nandun na yung formula. So, intindihin nyo na lang. Okay, sige na, goodbye, good luck. Love you.